Good morning, guys. Today, mayroon lang akong gustong i-share. Ilang araw ko na siyang pinag-iisipan kung share ko ba siya, pero talagang hindi malis sa isip ko kasi ah, meron talaga siyang positive impact sa akin since we move in sa Canada. So before naman kami pumunta dito sa Canada, may idea na kami about sa healthcare system dito sa Canada. And based on experience so far, after a year, talagang maganda siya. Though, medyo matagal ang waiting time. Unlike sa Philippines, pwede kang ma-consult agad, like magpa-appointment ka today, and then siguro kinabukasan or the next day, pwede ka na magpakita sa doktor at makikita ka na. Dito, medyo pipila ka ng konti. Siguro, yung appointment ko is umabot ng mga 2 to 3 months bago nangyari. Pero actually, mabilis lang din siya kung busy ka sa trabaho. And kung hindi naman malala yung sitwasyon, okay lang din maghintay. So, one of the best things that I can say is ano yung nakukuha ng isang permanent resident pagdating dito sa Canada. Of course, hindi naman siya free kasi nagbabayad ka rin ng tax. Kasi lahat naman yun kinukuha dito sa tax. And malaki talaga yung tax dito. Pero ang difference is, mafe-feel mo talaga kung ano yung binabayad mo sa tax. Like the healthcare system. Bawat province kasi dito may kanya-kanyang style ng taxing system. So dito sa Manitoba, iba rin. Sa Alberta, iba. Sa Ontario, iba din. Pero pagdating sa healthcare system, kapag naging permanent resident ka na talaga, feeling mo lahat ng tag dito, lahat ng health related things is free. Kasi imagine magpapa-appointment ka sa doktor, and hindi lang family doctor, specialist, and free. Pupunta ka sa ospital, papasok ka sa ospital, wala kang babayaran. I'm not saying it's bad in the Philippines, pero sa Philippines kasi, based on experience, before ka makita ng doktor, minsan magbabayad ka muna. Lalo na kung complicated yung sitwasyon mo and kailangan kang gawa ng matinding operation, magbabayad ka muna bago ka ma-operahan. Pero dito, papasok ka sa ospital, titingnan ka ng doktor, gagawan ka ng procedure, pero wala kang babayaran. Ang kailangan mo lang is yung provincial health card mo. And as long as nagbabayad ka ng tax and you are eligible, which is under the permanent resident status, is you will feel na talagang free yung service dito pagdating sa healthcare system. Like yung nangyari sa akin, pumunta kami ng yung sa recent vlog ko, pumunta kami ng regional hospital and may ginawang procedure sa akin na I think in the Philippines, yung procedure na yun is I think nag-range siya ng between 10,000 to 13,000 yung procedure. So, yung status ko sa Pilipinas as a hardworking resident, yung ganong kalaki is malaking bagay na yun kaysa sa ibabayad mo sa ganun kamahal na procedure. Kung well-off ka naman, then hindi mo masyadong feel. Pero yung mga kagaya natin na talagang masipag lang magtrabaho kaya meron tayong panggastos is malaking bagay na yung 13,000. And hindi lang yung procedure na yun, doon sa mga pinagawa sa aking mga test bago ako tiningnan ng specialist is marami pang test. Yung mga test na yun nagkakahalaga ng mga around average 1,300 pesos kung sa Pilipinas. Minsan yung mga simple test lang nasa 200 to 500 per test. And maraming test yung pinagawa. So, malaking bagay talaga kung free yung healthcare system as long as you are a good citizen ng isang country. So, I think yun yung isa sa mga the best
na pinagpapasalamat ko bakit kami nagpunta ng Canada. Kasi siyempre, hindi lang dahil gusto ko talagang suportahan yung wife ko sa kanyang dream. So I left my you know, glorified career. Glorified sa Pilipinas. And masasabi ko naman na I'm on the top of the curtain na nung career ko during that time nung umalis kami na Pilipinas. Pero and hindi rin madali kasi pagdating dito actually ang trabaho ko lang is naglilinis, parang floor manager, janitor, naglilinis sa bahay. Pero malaking bagay na dito as long as may trabaho ka, talagang mabubuhay ka sa Canada. Pero remember, hindi porket nasa Canada ka, well off ka na. Dahil dito, dollar ang sweldo mo, pero dollar din ang gastos mo. Imagine, yung rent mo lang, let's say, $1,000 yung rent mo. Pero yung sweldo mo is nasa 900 lang. So, paano mo pagkakasayin yun, di ba? So, kailangan dalawa rin kayo nagtatrabaho. Pero, sumatotal, thankful talaga ako kasi yung free healthcare system dito is, it really works. It really works and it really helps. So, dalawa kasi yung kinonsult ko dalawang klaseng specialist. And then, sa awa naman ng Diyos, wala namang serious condition pagdating doon sa nangyari sa akin. And I think, samahan lang din ng magandang diet and take care of yourself. And I think you will be good. Yeah. So, thank the Lord for what had happened. So, yun lang. Hindi ko ini-encourage, wala akong ini-encourage sa anyone na puta kayo ng Canada kasi maganda dito sa Canada. Actually, dito sa Canada, work. Pag hindi ka nag-work, mahirap. Pero, when you do your job properly, you'll be thankful on the other side. And thankful kami kasi madali kaming na PR. Kasi sa mga shout out sa mga kaibigan nating temporary foreign workers, malaki talaga ang tulong ng ating mga TFW pagdating sa economy ng Canada. Pero I would say na hindi kasi hindi eligible agad ang TFW pagdating sa mga ganitong klaseng free healthcare system. It depends sa setting ng province. It depends din sa setting ng trabaho nila. Minsan yung employer nila ang kailangang mag-carry ng kanyang healthcare insurance. So hindi agad sila eligible. Depende kung eligible sila or hindi. Pero once na naging permanent resident ka na and you are paying your taxes properly, then you are eligible for free healthcare system. Ang hindi lang free dito is yung mga gamot. Pero actually kapag may insurance ka, halos 50% to 70% ng gamot mo covered. So imagine kung gaano ka ganda yung healthcare system. I hope na one day, alam ko hindi mahirap ang Pilipinas kung titingnan natin. Pero I hope na everyone can have the same situation in the Philippines like what Canada has. Kasi maganda talaga siya. Lalo na kung masipag ka magtrabaho, nagtatrabaho ka ng tama, and then nakukuha mo ng tama yung health benefits mo kapag hardworking citizen ka ng isang bansa. Diba? So, kung may comment kayo, kung may hindi kayo masyadong naintindihan sa sinabi ko, or alam nyo yung ibang sagot, then comment lang kayo. And pag-usapan natin kung ano pa yung mga pwede nating i-ambag dito. And yun lang. And laking pasasalamat ko talaga kasi sa mga ganitong klase na situation, lahat kasi talaga pera ang pinag-uusapan. And kapag wala ka talagang pera, mahirap
makahanap ng tamang solusyon kapag minsan wala kang pera. Pero kapag free yung healthcare system mo, is masarap sa pakiramdam. Masarap sa pakiramdam as in. Kasi wala kang ginagastos. But of course, nagbabayad ka pa rin ng tax. Which is nafe-feel mo naman kung saan napupunta yung tax na binabayad mo. So yun lang for today. Thank you for listening and see you in the next video.